Welcome to my channel. Ngayon po ang i-discuss ko ay issue tungkol sa pag-aasikaso ng wedding. As coordinator, as planner, na-encounter namin to ngayon na problema. Before pandemic, sobrang dami ng kliyente. Halos ikaw na yung susuko sa sobrang dami. Minsan wala nang ang pahinga. Ang mga staff namin di na nag-uusap kasi in 1 month, siguro mga 10 to 15, minsan sumusobra pa, 20 to 25 yung weddings. Syempre po, assorted with devotion, with birthdays, kiddie party. Pero ngayon po, na after ng pandemic, sobrang dami na po ng pagbabago. Ang mga kliyente ay kumonte. Yung mga kliyente ay masyadong ma-choosy or picky dahil ang question dito is the budget. Okay, naintindihan naman po namin na tayo po ay nagbabudget dahil from pandemic, marami nawala ng trabaho, marami kumaunti ang oras ng trabaho, marami po nag-adjust kasi maaaring lahat rin ang naipon nila during pandemic, nagastos na rin nila. So, kung ang pag-uusapan po natin ay budget, medyo mabigat po talaga. Kaya yung iba nga po, instead na church, nagsisivil na lang, kasal na lang, witnesses na lang, tapos na yung kasal, wala na reception. So, yung iba naman po, instead na 100 packs, nagiging 50 packs na lang. So, nagkakaroon ng malaking adjustment. Ang masakit lang po sa part ng mga coordinator, tumaas ang presyo. So, like me, nakikater ako, mataas yung presyo ng mga bilihin. Pag pumunta ka sa palengke, hindi na siya in the same, nakapareho ng dati. Ang laki ng in-adjust ng presyo. Patuloy na lumalaki ang presyo. Patuloy na tumataas ang presyo. And yet, ang services namin, hindi namin maitaas. Bakit? Kasi, kapag tinaas namin ang services namin, hindi na kami kinukuha. Dahil gaya nga ng sinabi ko sa inyo, sila din nagiging choosy na rin at saka picky kung ano lang kaya nila. Paano naman kami mag-i-stay sa isang mababang presyo na sobrang abot kaya? Lahat po tumaas. Kami rin po nag-a-adjust. Kung kami po ay magmi-meet up sa presyo ng kliyente, halimbawa po, ito lang yung budget nila, which is hindi naman namin kaya. Hindi naman kami makakapagpasweldo ng tao. Hindi namin mabibigay yung good quality ng food. Hindi namin mabibigay yung good quality na service. So, marami pong masasacrifice kapag ganun po. So, sa akin, isang issue na to na pinag-uusapan natin ay paano kung yung services, ang kliyente na ang nagbibigay ng price. Example, yung makeup na encounter ko yan, 500 per head na lang daw ang kanilang price na gusto nila na makuha na services sa makeup. Alam niyo po ba kung gaano kamahal ang makeup? Let's talking about professional makeup ha. Kasi kung marami namang murang makeup sa mga online marami kang makikita. Pero let's talk about professional makeup na ginagamit nila sa mismong kasal, debut, etc. Ito po ay nagkakos ng thousands. Okay? Plus yung labor ng tao, yung talent niya, binabayaran yon. Kung ano ka, yung itsura mo paglabas mo ng reception, yun ang aim nila. Na kailangan on peak ka, ikaw yung pinakamaganda, pinaka-the best. Lahat-lahat na ng adjective para maging matagumpay ang isang events, nasa sayo yun kasi ikaw ang celebrant. So, isipin mo yung labor na ginagawa nila para maging the best ka sa lahat. Stand out ka. And then, ang gusto mong presyo ay 500 lang per box. Aayusin yung face mo, ayusin yung body makeup mo, aayusin pa yung buhok mo. 500, sa tingin nyo po ba kaya na po ba yun? Kaya nyong bayaran, pero hindi kaya sa presyo ng gumagawa. So, yan po yung isang issue namin dito. Yung services po, gusto the best. Pero ang budget po, gusto lowest or cheapest. So, paano po tayo mag-meet halfway? Paano po ang gagawin natin? Meron pa po isang issue
na na-encounter ko. We do have caterings po. Ang catering po namin nagsisimula sa 50K pataas. Depende po sa number of packs, depende rin po kung saang lugar, depende sa dami ng food, depende po sa setup, kung anong gusto nyo. Okay, so ang isang issue dito, sobrang baba ng presyo naman nila when it comes to catering. Kung makikita nyo online, may 19,000 na lang, may 20,000 na lang, may 23,000, may 25,000. Would you believe it's 100 bucks? Ang pinaka medyo highest na nakita ko is 35,000 and 38,000 sa 100 bucks. Sa totoo lang po, hindi rin po namin kayang ibigay yun. Masasacrifice ang quality ng lahat, quality ng product, quality ng services. Lahat siya hindi natin maibibigay ng maayos. Masasacrifice siya talaga. So, kapag may nag-inquire sa amin, hindi po kami masungit, hindi rin naman po kami gustong tanggihan kayo. Kaya lang po, syempre, doon naman po tayo sa lalaban yung presyo. Magagawa namin mabuti ang trabaho namin, mabibigay namin ng quality food, ang quality services, pero sa tama pong presyo. Kasi kami rin naman po ay nagsasweldo din ng mga tao. Kami naman po ay gumagamit din ng fuel para makarating kami sa inyo. Ito pa nga isang gusto nila, walang transpo fee. Okay? Tracking fee, transpo fee, in short, pamasahe or gas para makapunta ka sa kanila. So, ito na lang po yung isipin nyo. So, paano naman po yung mga tao gagawa? Mababa na yung presyo nyo, ayaw nyo, na gusto nyo, ayaw nyo pang may transpo fee. So, sa tingin nyo, hindi na lang kayo yung pumunta dun sa tao. Sa tingin ko, kasi parang unfair. Sa akin, unfair yon kasi gagawa kami para sa'yo, pagbubutihan namin, and yet, ito lang ang kapalit. So, pasensya na rin po kayo sa mga ibang tao na tatanggihan namin dahil ayaw rin naman po namin yung quality ng serbisyo ay maapektuhan. Doon lang po tayo sa fair. Magbabayad po kayo ng fair price. Kami naman po yung mababayaran para kumilos sa fair services. Yun lang po. Hindi naman po sobrang mahal ng hinihingi namin. Pero yung pong presyo na yun ay makakapagbigay ng quality product. Kami po, like catering is pagkain. Like for rent is yung mga gowns and barons. So, paano namin mabibigay yung quality na gusto nyo kung yung presyo nyo ang sinusunod namin? Actually, may comment pa nga dun sa FB na sabi nung isang coordinator, grabe naman yung mga nag-i-inquire, sila na nagpe-presyo. Wala na kaming way para makapagbigay o makapag-quote sa kanila. Kasi sila na mismo nagpe-presyo. Paano nyo nalaman yung presyo? Dahil yun lang ang budget nyo. Hindi nyo ba iniisip na may mga professional na gumagawa ng services na yan na kailangan bayaran ng tama? Kasi matagal na nila tong experience when it comes to services. Matagal na experience na to, binabayaran yung talento ng tao, binabayaran nyo rin yun. Lahat ng dinadala sa inyo. Kaya minsan natatawa na lang ako kasi pag sinabing catering, halos dinadala na sa inyo lahat. Parang yung buong restaurant dinala sa inyo. Ganun po ang catering eh. Pero akala nila pag catering mas mura kasi hindi naman daw sila nagpunta sa isang reception na restaurant or hotel. Which is mali po. Kasi lahat po yun manual ginagawa. Manual labor lahat ginagawa. To look like a restaurant, to look like a hotel. Lahat po yun manual labor. So kung tutuusin, talento, experience, tiyaga ng mga taong gumagawa. So hindi ko alam bakit kailangan ang 100 packs na catering ay 100 packs at the price of 19,000. Hindi ko rin po alam. Kasi as far as I know, with my staff, lahat-lahat po sila umaabot kami ng 15,000 sa labor pa lang. Bakit po? Kasi ang umaga pa lang, kasama ko na sila. Beforehand, lahat dapat malinis ang kasangkapan. So, one day before, lahat yung ginagawa. Maagang-maaga kasama mo na rin sila para sa designing.
after po nun sa gabi, kasama nyo pa rin po sila para lahat ng mga gamit maibalik sa office. So, dun pa lang, isipin nyo po yung oras na ginugol nila, napakatagal. Hindi ko sila pwedeng tawaran sa bayaran. Hindi ko sila pwedeng tawaran sa labor kasi nakikita mo yung hirap nila at pagod nila. So, with the 19,000 catering, ang labor ng tao ko ay 15,000. Meron pa pong doon, kailangan pakainin mo yung mga tao o throughout the day. Kailangan po na maging maayos yung pagsweldo nyo sa kanila. Hindi lang dahil trabahador nyo sila, no. Because they work hard. Yung dedication nila, hindi nyo mababayaran yun sa pagtatrabaho sa inyo. At yan po ay binibigay namin ng buong buo sa inyo. Kaya with the 19,000 minus 15,000 na labor, wag na isama yung pagkain nila all throughout the day. I don't think, paano pa? Saan papasok ang pagkain? Saan papasok ang mga services? So, hindi ko alam. Ang ginawa na nga lang po naming paraan ngayon ay nililibre na namin yung sound since we have it. Nililibre ko ang MC since I am here. Ang coordinator nililibre ko kasi gusto kong gumalaw ang buong reception ng may harmony, coordinated. Kaya yun po nililibre ko din po yun. So, hindi ko na maisip ano pa ang pwedeng paraan para tanggapin nyo yung price namin. Instead, kaya nga naiisip ko tuloy, marami nai-scam kasi gusto nila at the least price, at the cheapest price. So, yun lang ang nagiging problem namin sa inyo. Kaya diniscuss ko po itong issue na to. Pero I hope may makarelate sa akin, and then comment po kayo, lalo na yung mga wedding coordinator. So sobrang taas ng presyo ngayon, hindi namin alam paano siya ibababa. Okay, the product, the services, the labor, I don't know. And then, kung kayo ang magpepresyo ng services namin, parang hindi naman po fit kasi po kami po yung magtatrabaho. Yun lang po yun sa akin. Itong dalawang issues na to, ang gusto ko lang ma-discuss matagal na. Kasi marami rin po nagsasara ngayon na businesses. Hindi kinakaya yung ganitong issues. Pero sa awa naman ng Panginoon, kaya naman. Kaya lang marami nasisiraan ng loob, lalo na yung mga may mga lugi na, mga iba nagbebenta na ng gamit nila. Pero sa akin naman, laban lang tayo. Sa lahat ng mga kapareho ko na businesses, yung mga bago, dati pa, huwag tayong manloko ng kapwa. Huwag tayong mga scam. Ang gawin natin pagbutihin yung trabaho, huwag po tayo bumaba sa level nila na sobrang baba, na halos wala ka nang kikitain. Lagi lang tayo mag-pray. Tapos maging tapat sa tao. Yun na lang po yung sa akin. At lagi tayong tumanggap ng, alam niyo po yung kapag may comment sila, may mga gusto silang iparating, tanggapin lang po natin kasi pagbabago yan eh. It will result into changes. Yung changes na yun yung magdadala sa company mo para maging mas mataas yung klase ng serbisyo mo. Yun lang po yun sa akin. Maraming salamat po sa lahat na nanood nito. Medyo may kahabaan ng konti. Pero gusto ko talaga itong iparating. Sa mga kapwa ko na coordinators, laban lang tayo hanggang sa ma-reach natin yung goal natin. Mahirap pero andito na tayo eh. Kailangan mag-isip tayo ng mga pamamaraan. Anyway, nandiyan naman social media. It would help you. It can help. But it can destroy you also. So, dapat konting ingat din. At saka, basta importante, tapat na pagtatrabaho, ayos na po yun. Sa mga kliyente naman namin, let's be fair. I'll be fair for you, kami, lahat ng mga coordinator. Pero sana din fair naman kayo sa amin. Makukuha nyo kung ano ang kapalit ng ibinayad ninyo. Kami naman po, sana makuha din namin yung katapat ng serbisyo namin. Yun lang po. I think we can help each other. Magtulungan. Yung rapport na magtiwala tayo sa isa't isa. Yun din po, importante din po yan. Kung di ko pa po kayo subscriber, please do subscribe.
Medyo matagalan tayo maglabas ng mga vlogs, videos kasi ngayon po ay events month. Basta pumasok po ang September 1, tuloy-tuloy na po yan. So, I hope lagi namin kayo makasama sa mga vlogs namin. Please share and like. Please do subscribe also. Maraming salamat po.